Tsaka yung title natin, nandiyan na rin po siya. Ang title po natin ay Tutupan ng Diyos. Pinahintulutan niya ang kasalanan. Ayon po doon sa katuruan ni John MacArthur at ang kanyang grupo. Talamak po ito ang kaisipan niya. Pero ang kaisipan pong ito ay talagang nakapunla na ito. Alam yung salitang nakapunla. Nakatanim na talaga ito sa mga maraming mga churches leaders sa United States, especially po yan. Pero sa buong daigdig na kumakalat po yan sa buong daigdig. At marami nang naaani yung kaisipan na yan. Napakarami ng harvest na kanilang nakuha sa mga members. At ang mga members na rin ang nagpapatuloy na itanim ang tuti na yan. Yung ganyang kaisipan na ang Diyos ay siya ang nagpahintulot talaga ng kasalanan dito sa daigdig. Sama sila pumaroon, itinatanim nila ang kaisipan na yan. Alam niyo mga kapatid, sa buong kasulatan, ang buong Bible, 66 books po ang Bible natin. Wala kahit isa man na maaring masandala ng mga preachers na ito. Kahit isa wala. Matagal ako nagbabasa ng Bible. At I know, they knew also na wala silang masandala. Kaya tingnan niyo ang kanilang mga reasons. Wala silang makunang bahagi ng kasulatan. Dahil wala. Kahit isa man, wala silang masandalang bahagi ng kasulatan. Itong napakasamang paratang nila sa napakabanal na Diyos. Isang paratang ito ng Diyos pala ang nagpahintulot ng kasalanan. Ngunit, ang hindi pagpayag ng Diyos sa kasalanan, buong Biblia, 66 books, ibibigay niya nang walang ganyang ginawa ang Diyos. From Genesis to Revelation, papatunayan yan ng Bible. At yan ang patunay ng Diyos na hindi niya kailanman kinunsinti ang kasalanan. Brother. Ang kanyang mga matitibay na dahilan kung bakit ang Diyos ay pinayagan niya ito para yung kanyang mercy ay mahayag. Tama ba? Yung kanyang awa ay mahayag. Ano ba yun, sir? Ang kanyang compassions, yung kanyang awa sa tao ay mahayag. Ano pa? Yung kanyang kalulhatian ay mahayag. Yan ang kanyang mga mariing kadahilanan. Para mahayag ang lahat kung anong ugali meron ng Diyos. Yung kanyang characters. Yun ang kanyang mga dahilan. Bakit pinayagan niya? Ito, mahayag lahat kung sino siya. Alam niyo, brethren, kung ang pag-uusapan ay yun ang dahilan para maihayag niya ang kanyang awa. Papayagan niya ang kasalanan para yun ang magiging daan niya para maipakita niya yung awa. Alam niyo, tayo na taong makasalanan. Kahit walang kasalanan na namamagitan, pwede natin ipakita yung mercy natin sa tao. Tandaan nyo yan. Kahit walang nagawang pagkakamali ang ating mga magulang, ang ating mga anak, na ipapamalas natin ang ating awa sa kanila. Dahil totoo yan. Kaya no need na kailangan pang payagan ng Diyos sa buhay ng taong magkasala para i-display yung awa niya. Kaya nga nakakayag yung awa mo sa iyong kapwa-tao through financial. Yung awa mo nga ipapakita mo doon sa pagmamalasakit mo sa tao na kahit walang namamagitan ang kasalanan. Pero itong mga grupong ito, kinakailangan kasing ma-display yung awa ng Diyos, kaya pinayagan niyang magkaroon ng kasalanan. At hindi yan totoo dahil magpakailanman, noon pa man, ang awa ng Diyos ay nakahayag, wala pa ang langit at lupa. Andyan na nakadisplay na
ang kanyang pagiging isang maawaing Diyos. Wala pang langit at lupa. At ang kanyang sinasabi, kailangang mahayag ang kanyang kalulhatian. At pagka binabasa niya ang banal na kasulatan, hindi tamang rason ito. Napayagan niya ang kasalanan para ang kanyang kalulhatian ay mahayag. Ang hindi alam ng mga leaders na ito, ang kalulhatian ng Diyos ay nasira dahil sa kasalanan. Hindi upang ito i-display. Kundi ang sinasabi niya sa Romans chapter 3, verse 10 and then 23, na kulang na ang tao ng kalulhatian ng Diyos dahil doon sa kasalanan. Hindi talaga totoong pinayagan ng Diyos ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, nasisira ang kalulhatian ng Diyos. Hindi ito yung upang i-display niya. Yung kalulhatian ng Diyos na nasa tao noon, kung ilang mga taon na buhay sila na wala silang damit, at hindi nila sinasabing sila ay hangpan. Ngunit, noong pumasok ang kasalanan, ang kalulhatian ito ay agad-agad natanggal nung makita nilang wala pala silang damit. Nakakasira ng kalulhatian ng Diyos ang kasalanan. Hindi upang ito ay i-display ng Diyos ang kasalanan. Forgiveness, kahit hindi nagkasala ang tao, may papakita ng Diyos ang kanyang pagpapatawad. Sandali nga, Pastor, paano kaya yan? Ang tao, nilikha ng Diyos na posibleng magkasala. Kahit hindi niya kainin yung pinagbabawal na punong kahoy. Ang tao, nilikha ng Diyos na pwedeng magkasala at magkamali. At ito'y inaasahan talaga ng Diyos ito. Na kahit hindi niya kakainin yung pinagbabawal na punong kahoy doon, makakagawa pa rin ang tao ng mga mistakes sa harapan ng Diyos. At may papakita pa rin ng Diyos ang kanyang awa sa tao. Huwag lang doon sa kanyang ikamamatay sa espiritual. Alam ng Diyos na pagdami ng tao, maraming mga hindi pagkakaunawaan ng tao. Dahil ang tao hindi katulad ng Diyos na naiintindihan niya ang lahat ng bagay. Hindi katulad ng tao ang Diyos na alam niya ang kinabukasan. Kaya inaasahan ng Diyos na ang mga mistakes na ito at mga pagkakamali sa harapan ng Diyos ay mangyayari sapagkat siya ay tao. Limitado ang kanyang kaunawaan. Kaya magmi-mistake, magkakasala ang tao at handang-handa ang Diyos na patawarin ang tao. Huwag lamang doon sa ikamamatay niya sa espiritual. Ano na po kayo ito? Iba yung pagkakasala ito. Dahil malalagutan ng tao ng kaligtasan. Ano man ang mga pagkakamali, liban doon ay handa ang Diyos na patawarin ang tao. Di ba pinatawad na tayo sa kasalanan ni Eva at Adan? Ay, malinis na tayo. Bumalik yung kaligtasan natin na nasa kay Adan. Ngunit, nakaamba pa rin, nakatutok pa rin ang kanyang forgiveness sa atin. Katulad doon sa Garden ng Eden, kahit wala pang pagbagsak, kahit ang kaligtasan na nasa tao ay nandun pa rin. Nakaamba na ang Diyos, nakahanda na ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa mga pagkakamali ng mga tao. At sana may itindihin niyo kung hindi ngayon sa susunod ng mga panahon. Ang pagpapatawad ng Diyos, hindi niya kailangan meron pang mamagitan na kasalanan. Amen? Kung yan ang kanilang mga dahilan. Ang characters ng Diyos, yung mga tinatawag natin attributes ng Diyos na kailangang mahayag, kailangan muna magkasala ng tao. Hindi po totoo yan. Dahil mula pa, nandyan na ang mga ugali ng Diyos na napakabanal. Ang kabanalan ng Diyos ay isa sa mga attribute ng Diyos. Ngunit, bago ang tao meron
O kahit ang mga anghel na inalikha na, nararanasan na nila ang mga mabuting asal ng Diyos. Higit sa lahat ay ang kanyang kabanalan. Brethren, hindi matibay na dahilan ito para ilaglag lahat ng Diyos kung sino ang kanyang pagka-Diyos, kung sino siya bilang isang Diyos. At may mariing kung hinihindian na ang katuruan ito. Dahil ang Biblia ang nagsasabi na hindi ang Diyos ang nagpaunlak ng kasalanan. Hindi siya yung author ng kasalanan. Ito ang isa sa mga... Meron ba yung text natin yan? Ang isa sa akin pong nasa isip kung bakit tinutuligsa ko talaga ang ganyang mga kaisipan ay dahil sinasabi ko ng banal na kasulatan. Romans chapter 5 verse 12, this is my first evidence. Wherefore us by one man, one man. Makikita nyo ba dyan na ang Diyos ang nagpaunlak ng kasalanan? Ang tao ang pumayag dyan. Wherefore, as by one man sin entered into the world. Si Adan yan, si Adan. Wala kang mababasa dyan na ang Diyos ang pumayag na pumasok ang kasalanan sa daigdig. Kaya naman po sinasabi kong hindi ang Diyos. Hindi totoo na ang Diyos ang promotor na ang kasalanan ay pumasok. Alam niya na si Satanas ay sisirain niya ang tao. Kaya naman, nagbigay siya ng utos sa tao. Ang kanyang sinasabi, ito ang talagang matibay na pundasyon natin na hindi talaga ang Diyos ay pumayag sa kasalanan. Sabi niya, pagka kakainin mo yan, sa oras o sa araw na kakainin mo yan, mamamatay ka. Ito ang mga matitibay na mga salita ng Diyos, bahagi ng kasulatan, na masasabi nating labas ang Diyos kung bakit ngayon ay may kasalanan. Yung panukala na ang kasalanan sa ating ngayon. Mariin niya ang sinasabi ng Apostol Pablo. Ang utos ng Diyos sa tao, malinaw na po yan. At ang salita ni Apostol Pablo na si Adan talaga ang nagpaunlak, nagpahintulot sa kasalanan. Ngayon po ay tatapusin ko ito na lang siguro. Next, huwag niyo kalilimutan, tao ang nagpaunlak ng kasalanan, hindi ang Diyos. Ang pangalawa pong ebidensya natin ay ang batas na ibinigay ng Diyos sa tao, lalo na sa bansang Israel. Ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, ito ang isang matibay na dahilan na hindi ang Diyos ang nagpahintulot ng kasalanan. Ay ngayon ay nagtatagumpay din dito sa daigdig. Babasahin po natin, mamaya, at habang binabasa po natin ito, ay buksan natin mga bahagi ito na sinasabi ng banal na kasulatan. Pinapatigil ni Pablo doon sa chapter 6 verse 12 and 13. Chapter 6 verse 12 and 13 ng sa Romans. Sulat-sulat na lang po tayo. Pinatigil ni Pablo ang mga mananampalataya na tumigil na sila sa pagkakasala. Dahil ang tao nga naman talaga siya ang nagpaunlak ng kasalanan para pumasok sa daigdig. At manirahan talaga dito ang kasalanan na napakasigla. So, sa chapter 5 verse 12 po yan, ang tao ang nagpaunlak niya. At ang kasalanan na yan, brother, itong kasalanan na ito, huwag natin i-underestimate ito. Yung estimation ninyo na parang wala lang yung kasalanan. Ang kasalanan, pinadapa niya ang buong daigdig. Kaya sinasabi ng 1 John chapter 5, ang buong daigdig nakaratay ito sa kasamaan.
Dahil yan yung nagiging resulta nito. Sa 1 John chapter 5 verse 19, pinadapa ng kasalanan ng daigdig magmula kay Adan hanggang kay Moses. Naghari talaga ang kasalanan. Ngunit dahil nagbigay ang Diyos ng batas para makilala ang kasalanan. Dahil ang batas ay naging katuwang ng mga tao, matuwid at di matuwid, lalong sumagana ang kasalanan. Pakinggan yung mabuti, brethren. Ang ganda yung sinasabi ng Apostol Pablo, baka ma-encounterin mo ito. Nung ibinigay ng Diyos kay Moses ang batas, lalong sumagana ang kasalanan. Baka ma-misinterpret natin. Ibinigay ng Diyos ang batas para maging sanggalan natin, masasandalan natin, para ang kasalanan ay lalo nating makilala. Right? Ang batas ang nagpapakilala kung ito ay kasalanan, at kung yan ay kasalanan, at kung iyon ay kasalanan. Kung wala ang batas, hindi mo alam kung kasalanan ang iyong ginagawa. Kaya ibinigay ng Diyos ang batas, masasandalan ito para makilala natin ang kasalanan. Kaya habang nakikilala natin ang kasalanan, sinasabi ng Apostol Pablo, sumasagana ang kasalanan. Dahil ang batas, tinutulungan kanyang makita ang dami pa ng mga kasalanan. Sumasagana, yung kasalanan pa rin yan. Akala ko hindi kasalanan yan. Ngunit nung dumating ang batas, sumagana ang kasalanan. Nakikita mo na siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang batas, at ayon sa aking pagsisiyasat, ang batas, ibinigay ito ng Diyos para maging katuwang ng tao, para makilala ang kasalanan. At ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 7 chapters, Romans chapter 7, basahin po natin verse 7 para mabigyan po natin ng foundation po ito. 7 verse 7, what shall we see then? Ang batas ba ay kasalanan? Hindi. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, God forbid. 9, kundi I had not known sin, but by the law, hindi ko alam sana ang kasalanan kung hindi ang batas ang nagsasabi. I had known sin, but by the law. For I have known sin, but by the law. For I have not sinned, or last, except the law had said, thou shalt not covet. Verse 7 po yan, brethren. Verse 8, but sin, itong sin na ito, taking occasion by the commandments, through in me all manner of concupiscences. For without the law, sin was dead. Para hindi tayo man ito, wala tayong hindi siya buhay noon. Ano? Hindi siya buhay noon. Ngunit nung may batas na, makikita mo pala, gumagalaw siya. Sinisira niya ang buhay ng tao. Naging buhay ang batas. Naging buhay ang kasalanan nung mayroon na yung batas. Nakukuha niya ito, kaya masasabi kong ang kasalanan ay hindi ang Diyos ang pumayag nito. Dahil ang aking patotoo ay ang batas na kanyang ibinigay. Tignan niyo mabuti, brethren, ha? Meron pa ako dito sa chapter 5. Ang sinasabi niya rito ay ganito. Verse 12. Chapter 5. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and the result of sin is death. So death passed upon all men, sapagkat lahat ay nagkasala. Verse 13, ito na, baka makakita nyo pag nagbabasa kayo. For until the law, hanggang doon sa batas, sin was in the world. At dapat lang ganyan pasong ibig. Right? Tignan natin ulit. But sin is not imputed when there is no law. Kung walang batas, hindi mo maibibilang na ito ay kasalanan. At ngayon na meron ng batas, maibibilang mo na siyang kasalanan ito. Dahil siya, yung pinakikilyaw, yung nagtatapong batas na gumagalaw sa buhay ng isang tao. Ay, I'm so sorry.
kasalanan na gumagalaw sa buhay ng tao ay nakikita ito ng mga taong matutuwid dahil may batas na pinakailaw ng tao. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed real when there is no law. Ang isa sa mga napakagandang bahagi nito ay nasa 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Paano ito, Pastor? Hindi ko naintindihan. Ang kasalanan na nagkaroon mula kay Abraham, kay Adan at hanggang kay Moses. Nag-aari siya. Hanggang doon dahil nagsimula ang kasalanan kay Adan. At nag-aari siya hanggang kay Moses. Ano yung pastora na yun? Nung nandyan na ang batas, hindi na siya nakakapaghari ng ganoong katatag. Dahil ang batas ang nagsasabi kasalanan niya. Kasalanan ito. Kasalanan nun. Yung kanyang pagkakahari noon ay bumagsak. Pagdating ng batas. Naintindihan mo dati? Ang batas ay hindi laban doon sa pangako ng Diyos. Kasi hindi naiintindihan ito ng mga mananampalataya noong unang siglo. Ano ba itong batas? Paano nakakagulo? Hindi magulo. Ang batas ang pinakailaw ng mga tao para makita yung kanilang dinadaanan na ito pala'y daan ng mga kamalian. Ngunit noon, nakahari ang sinasabi ng Apostol Pablo mula kay Adan hanggang kay Moses. Ngunit nung maibigay na ng Diyos ang batas, bumagsak ng kahari ng kasalanan. Dahil ang talagang katuwang ng tao ang batas. Ang kasalanan niya hindi na talaga siya makakaiwas pa. Hindi na siya makakatago pa. Sapagkat ang batas ang naging tagapagturo na dalhin tayo kay Jesus. Nakilalanin natin na tayo ay makasalanan at makapunta tayo kay Jesus para paniwalaan natin siya. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi naiintindihan ito ng mga taga-Galatians. Ngunit ang sinasabi ng Apostol Pablo, ang batas ay tagapagturo natin para dalhin tayo kay Kristo. Yan ang kanyang mga tinuturo. Mali ito, mali yan, mali hanggang sa mapagtanto mo na ikaw pala ay talagang makasalanan. Ang batas ang magdadala sa iyo bilang isang makasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas. Amen? Kaya ang Diyos, hindi siya nagpaunlak ng kasalanan na katulad ng sinasabi ng ilan. At ang kaisipang ito ay nagtatagumpay sa mga grupo ng Grace Gospel, sa mga grupo ng mga Baptist churches. Ngunit sana hindi magtagumpay ito sa Light of Truth Ministry churches. Ang batas ang naging kasangkapan ng Diyos binigay niya sa tao. Nagpapatotoo na hindi ang Diyos. Hindi niya ito pinayagan na papasok sa daigdig. And then next, titignan natin yung resulta nung kasalanan na yan. At makikita natin yung resulta ng kasalanan na yan sa buhay ng isang tao. Makikita natin na mas malinaw pa na hindi talaga ang Diyos ang pumayag ng kasalanan ay pinayagan niya dito sa daigdig. Manalangin po tayo. Sambahin ka ang Diyos. Kahit ba, yan po ang amin pong pag-aaral tungkol po sa paksang ito na hindi po talaga totoo na pumayag ka na kasalanan ang magkakari dito sa daigdig. Kaya mo po may patuloy po namin ito na kami po ay malakas at malusog, mapayakap sa amin pong susunod na pag-aaral. Ang pagsamba ay sa iyo, Diyos, dahil napakabanal ka sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.